Buutan kay ka, Bench. Buutan kay ka. Ganahan kay ko mo kay buutan kay ka. Hello. Hello. Asa naman ka? Di ba na mula ka si Mami? Libatan ako sa diri ba? Hello. Pero oray na ako na rin. Ako na si Baby Bench Chichi. Banchichi, ang babe, Banchichi, Banchichi. Alin na bench? Banchichi. Banchichi Veleng. Alin na ba? Ako nang kung anong imong duaan ron. Lunch with Marites Nades. Magmarites ako dahil. Lunch with Marites Nades. Si Inday Ngabel is basic. Yan si Inday Ngabel ay paakyat. Nauna dahil. Nauna si Bebe Benchichi. Benchichi, Mylene Apple. Mga si Inday Ngabel. Likem Look Inero. Magandang buhay, Mamay Judelay, Mamay Nor Galang Ashimori. Good afternoon. Francesca Sigovia. Hello, Ma'am Francesca. Maria Luz Aladin. Ma'am si Tet. Hello, Ate Charing. Ganda naman ng flower sa tenga. Nakaka-good vibes. Pinitas ko to dyan sa labas, yung naglalakad ako. Kanina. Jinaida Albaran. Hi, Ma'am Jinaida. Helen Lombreras de Los Santos. Ma'am Helen Lombreras de Los Santos, hindi ata tama yung idol. Para sa akin, hindi siya tama na word, ma'am. Kasi alam nyo po, ma'am, kung sino lang ang ina-idolize nating lahat. Ang ating Panginoon, ma'am. Kaya para sa akin, hindi ako payag na gagamitin yung salitang idol sa kapwa-tao. Kasi ang salitang idol, para sa akin, ay exclusive siya sa ating Panginoon. Siguro, ma'am, pwede siyang gamitin tagahanga, ganun. Pero pag idol, Ma'am Helen, parang ano sa akin, it's not the right term. Okay, Ma'am Helen, ha? May update ako. About sa may utang sa akin. Loretta Bimunyaslo. Tata Vlog. May unto Tata Vlog. Helen Lombreras de Los Santos. Ang bait nyo po. Alam nyo po, Ma'am Helen Lombreras de Los Santos, ma'am. Iko-correct din kita, ma'am. Hindi po ako mabait, ma'am. Sa totoo lang, ma'am. Hindi ako mabait. Kasi, napatunayan ko na po yan sa sarili ko na hindi talaga ako mabait, ma'am. Ang ibig kong sabihin ba na, hindi nyo pa ako kilala. Kaya, huwag nyo sabihin agad na mabait ako. Kasi, ganito pala yung pagkasabi. Mamaya na kayo magsabi sa akin na mabait ako pag nakilala nyo na po ako. Kasi, sa totoo lang, oo, mabait ako. Pero depende sa tao na nakilala. Kain tayo.
Nakatapos lang kumain ni Ngabel. Hindi siya nag-live kasi busy. Love you. Ganda ng flower mo bagay. Ano to Bougainvillea. ID Flores, hello. Baby Manago, oo nga. Malambing ka pang magsalita kahit nandilat sa imong mata. Ma'am Baby Manago, ma'am, hindi ako malambing, ma'am. Malambing ba tong pagsalita ko? Ang iba niya uuwihan. Kim Loc Inero. Tuloy lang po ang buhay. Of course, Kim Loc Inero. Kasi tayong lahat tuloy ang buhay. Kasi habang may buhay tayo, may pag-asa. Ann Barreño. At isa, yes. Hi ma'am, may Villarreal Kima. Alam niyo po kung ano yung gusto kong apple. Green apple to. Bilhin ni Inday Ngabel. Rachel Katspoli. From Cebu City, Rachel Katspoli. Nocha Dakurawati Doy. Evangeline Arizala. Ganda ng flower. Nora Figueruag. Good morning, Ma'am Nora. Good afternoon na, Ma'am. Alas 12 na dito sa Pilipinas. Excuse me. Busog na ako. Ann Arcelia, tama, hindi mo masasabi kung mabait yung isang tao kapag hindi. Yes, Ma'am. Ann Arcelia. Kaya nga, sa mga nagsasabing mabait ako, ang sagot ko, hindi ako mabait. Mera Barusa, malambing katong Korea pagkagablag at itsa. Annyeonghaseyo. Jigom siksa mo Jesus, soyo. Simple at itsa, mo black pa na imuhang buhok. Hindi ko din alam kung mo black pa ni. Di ba may kasabihan na, di ba? Sa bukid kasi namin may mga kasabihan na, agoy, muputi na lang ang uwak. Ano? May mga ganun ba? Ngayon may puti na nauwak. May kasabihan din na, agoy, mamuwak na lang ang kawayan. Ngayon, may kawayan na po na namulaklak. Princess Sarah, hello. Yes, Princess Sarah, gusto ko yung green apple. Baleho Maria, hello. Love you, maganda kasi accent mo sa Tagalog, kaya di ka nakakasawa manood. Actually, love you. Yung mga Bisaya, kasi Bisaya ako, di ba? May mga Bisaya na talagang ayaw sa akin. Kasi nga, kailangan ko daw mag-Bisaya. Kailangan ko daw gagamitin yung Bisaya language. Kasi nga, Bisaya ako eh. Hi, Estela Prado Maglangit. Kaya nga, kailangan ko daw mag-Bisaya. Kasi daw, para daw maraming manood sa akin na Bisaya. Oo, kasi Bisaya talaga ako dahil. Hindi ko nasubukan na tumira ako ng Maynila. Pero maraming beses ako nakapunta ng Maynila. Ang sagot ko naman sa kanila ay, kahit Bisaya po ako, pero kailangan kong mag-Tagalog, it's because, nung nagsimula akong mag-vlog, no, sometimes, 7 years, 8 years ago, ang ginamit ko talagang language is ang ating sariling wika, ang ating pambansang wika, which is ang Tagalog. Kasi, alam ko na, at naniniwala ako na, yung mga Taga-Luzon ay hindi talaga pwede or hindi talaga nila maintindihan ang Bisaya. So, paano ko ipaabot? Di ba? Paano ko iparating sa mga Taga-Luzon yung, kung meron akong message, if hindi ako magtatagalog. Di ba? And aside from that, when I was in South Korea, na nagsimula akong mag-vlog, ang daming Pinoy doon. Hindi lang po Bisaya. Marami. So, ang mga Pinoy, kung nasa ibang bansa, ay magkaintindihan tayo sa pamamagitan ng ating national language, ang ating pambansang wika, which is ang Filipino. Ay, yun yung sinasabi na, ang hindi magmahal
sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabaho at malansang fresh na bes. Kaya, kahit kinukutsa ako, kahit ang tawag doon, pinupuna ako, kahit sinasabihan ako na hindi maganda yung Tagalog ko sa kapwa ko Bisaya, pero hindi ako natitinag doon. Yes. Patuloy ko talagang ginagamit ang ating national language, ang ating pambansang wika, ang Filipino na des. Di ba? Kasi, isa lang ang nasa isip ko. Respect begets respect. Diba? Kung nag-vlog ka, tapos ang ginagamit mo Bisaya or Bicol or Kapampangan, ganon, ay di, kung saan ka masaya, doon ka. Kasi nga, ang kagandahan kasi sa Pilipinas, we are living in an independent country. So anong ibig sabihin ng independent country? We have freedom of choice. We have freedom of speech. We are given freedom of religion. Di ba? Ganon yan talaga. Pero may mga tao talaga na hindi makaintindi ba? Na hindi nila tinitingnan yung other side. Kung di, one-sided lang sila. Pero ako, tinitingnan ko both sides. Kasi alam ko na sa isang situation, bago ka po maghusga, you always listen to both sides of the story para maintindihan mo kung ano talaga. Di ba? Well, that's me. And iba din yun sila. And ngayon, pag-usapan na natin ang number 1 sa ating subject matter for today's live pamor. Ano po yon? Yung update sa mga may utang. Malu. Hello, Ate Char. Mangkalingaw gyud ka ba? Stay strong and long live. Daghan kayog tao malingaw nimo. Day malu, daghan ba day? Okay raman sa akin day kung malingaw ako day, ang importante day no. Nalingaw ko sa akong kaugalingon day. Pwede ra ka maglingaw-lingaw ikaw ra usa. Mag-lock lang ka sa door. Baka ingnon kang hala. Nung sam nang bayot diha. Nikatawar lagi na siya ra usa. Myra Raffles. Ate Charing, pagaling ka po. Pinagdasal ko din po ikaw kay Tatay Negro na sana pagaling. Alam ma'am, Myra Raffles, hindi mo ba alam ma'am? Magaling na ako ma'am. Magaling na ako ma'am. Lo G. Salvador from Gina Santos. May Kima. Yes, Ate Cha, hindi na naman nagbayad. Wait ma'am. Tatapusin ko lang ito ma'am, Viral Kima. This is my lunch. Bago ako mag-umpisa na magkwento about sa mga may utang sa akin. May utang sa akin ba na 200,000 dahil? Na nag-ano sila, nag-promise sila na buwan-buwan ay talagang magbayad sila ng, ang gusto ko sana buwan-buwan ay bayad nila 10,000. Pero hindi nila kaya. Kaya, ginawang 5,000. Ngayon, hindi pa nila makukumpleto yung 5,000. Ako pa ngayon ang namblema. Okay, wait. Tapusin ko lang to. Hi, Ma'am Eliza Pifania. Anong kinakain mo? Green apple, Ma'am Eliza Pifania. Marie Elma, watching from Qatar. Oh, hi, Marie Elma. Bisaya si Ma'am Marie Elma. Pero okay lang ba, Ma'am Marie Elma, na magtatagalog talaga ako? Melanie Barogo, hello. Barogo. Deng Yuzon, hello po. Ana Lacuachara, hello Ana Lacuachara. Kumusta na ang Lacuachara mo? Judith Trabago, hello, good afternoon. Jesosan Baldonado Bon. Jinky Shuson Amparo. OFW in Hong Kong. Inspirasyon ka ng maraming OFW
na lumalaban sa iba't ibang klase ng letter C. Yes, ma'am, OFW. Kaya sa lahat ng kagaya ko na lumalaban sa big letter C, laban lang tayo. Kung hindi kaya, uwi tayo sa Pinas. Kasi may mga case naman talaga na talagang yung masasabi natin na terminal. So, pag terminal na talaga, I know there's always a miracle. Pero mas mabuti na nandito tayo sa tabi ng ating mga mahal sa buhay. Para kung anong mangyari sa atin, mahirap kasi pag nasa ibang bansa talaga. Kasi, basta mahirap pag meron tayong sakit na letter C, tapos nasa ibang bansa tayo, tapos tayo lang mag-isa. Mahirap. Lelebet Sarmiento, hindi ka pa nakauwi sa Bukid Adjunta. Hindi pa, ma'am. Becca Kwan. Hello po. Hi, ma'am Becca Kwan. Deborah Larson from Oriental Mindoro. Hi, ma'am Macdaluram. Dakaishes. Marilyn Vargas. Good afternoon. Malu. Tinuod good. Make yourself happy every minute, every single day, every single of the day. Because it is yourself who feels good inside and out. Yes, Mama Lu. And to add to that, life, we live only once. Kaya, live life to the fullest. And live each day like no tomorrow. So, ayun. OFW in Hong Kong, okay ka na ate Cha, kaya babalik na dito sister mo, miss na namin siya. Yes, actually, OFW in Hong Kong, yung pag-uwi ng sister ko dito, thank God, I'm okay na. Kaya, if decision niya na babalik siya, it's her decision. Basta, one reason na pinauwi ko siya dito, it's for her to oversee his 2 kids. Kasi, ayaw ko na kasi na ang mother ko pa yung mag-oversee ng 2 kids niya. Kasi, matanda na po yung mother ko. I want my mother to live as happy as possible. Because, basta, ayaw ko nang problemahin yung mother ko. Gusto ko na habang malusog pa yung mother ko, I want her the best for her life. Hindi yung habang buhay mag-alaga siya ng kanyang mga apo. Kasi, ang mga apo, hindi po yan ginagawa para alagaan ng lola. Kasi, yung mother ko matanda na. That's one main reason bakit pinauwi ko yung kapatid ko galing sa Hong Kong. I want her to focus muna her 2 kids. Kasi nga, yung 2 kids niya, medyo pasaway talaga. That's the reality. And I don't want my mother na ma-stress. Kasi my mother is matanda na. That's the main reason. Kasi ako, kaya ko naman, thank God. This is the second time na dinadapuan ako ng ganitong karamdaman. Mas mahirap yung first time kong na-experience ang ganitong karamdaman because that was 6 years ago. 6 years ago ba? Or 7 years ago when I was in South Korea. Kaya, kung ano yung desisyon ng kapatid ko na if she wants to pabayaan niya yung 2 anak niya na talagang they can stand with their own feet, well, that's his decision. Kasi basta sa akin lang, I don't want my mother to oversee her kids. Kasi medyo,
matigas ang ulo. At ayaw kong mamblema yung mother ko. Kasi ngayon na nandito na ako bumalik na ako sa amin, sa aking paghanap buhay kahit nasaan na lang ako sa Pilipinas, gusto kong mag-focus sa mga magulang ko. Harap, hapon doon. Okay? Malapit na matapos ang... Okay. Ramel Saranza Esperta Jr. Ano yan kinakain mo, Memecha? Ano siya? Green apple dear, Ramel. At saka, hintayin muna natin na manood yung may utang sa akin na 200,000. Para alam niya ba? Kasi, ayaw ko na siyang kukontakin. Pagpaubaya ko na yun sa kapatid ko. Kasi, ayaw ko nang, the reason why ayaw kong kontakin yon or ayaw ko na makipag-usap yun kasi, ayaw ko na mapagsalitaan ko siya ng hindi maganda. That's the reason why. Kasi tao lang din ako eh. Dito ko na lang ibuho sa social media. Di ba? Kasi nga, yung pera na inutang niya sa akin, hindi naman sila makautang sa akin kung hindi kayo nanonood sa video ko. Di ba? You deserve to know all about those things. Vivian Magreno. Christina Andres, silo po. You deserve to know all of those things. Oo, hindi ko sila pinapahiya. Kasi, syempre, nagbablog din sila. And, nakakuha sila ng subscribers dahil sa akin. At nakautang sila sa akin ng 200,000 dahil sa inyo. Kaya, magkaalaman na das. Anita Alterado Bentulan. Bye po, Ate Charing. Yes po, ma'am. Ingat ka po, ma'am. Ma'am Anita Alterado Bentulan. Kasi hindi pa ako tapos. Nagsisimula pa lang ako. Jevi Lumagsaw Van Week. Lamig kay Ma'am Jevi Lumagsaw Van Week. Chikoy Sanoria. I love watching your videos kasi it's always about real talk. Excuse me. Sorry. Yes. It's always the reality in life. Kaya nagtagal ako dito sa mundo ng pagbablog dahil nagsasalita lang ako ng totoo kahit wala akong ligo. Speaking of walang ligo, sabi ni Ma'am Welma Docosen, bakit hindi ka nagpalit ng damit mo? Kasi ma'am, hindi talaga ako naligo, ma'am. Hindi talaga ako naligo, nang hilamos lang ako, ma'am. Kasi nga, ayaw kong maligo. Hindi naman ako, dito naman sa bahay ni Inday Ngabel, hindi naman mainit kasi I am living in a room temperature with an air conditioning that matters. Mary Ann Andas, watching from Japan. Mayville Kima, thank you, Ate Cha, for let us know the truth. Of course, Ma'am Mayville Kima, because Ma'am Mayville Kima is not just other person to us. Lady Jean Macabeni, di ba? Si Lady Jean Macabeni, yung mga Vivian Magrena, mga Eliza Pipanya, they know me before others. Susan Basaya Buscato, ay nako, abot din live ni mo Inday Cha. Yes, Ma'am Susan Basaya, nakaabot ka din. Christina Andres, shout out kay Sandy Christine Andres. At CJ, hi, Sandy Christine Andres and CJ, kain na kayo ng lunch habang nanonood kayo sa aking Radyo Baba. Bibian, puntahan mo, Ate Charing, Bibian Mangrina. Sinong puntahan ko? Yung nakautang sa akin dahil? No. Judith Rabagu. Vlogger naman pala yan, Ate Cha. Di man sahod na ibabayad na muna sa'yo. Ganon yon kadali yung gusto. Ano, ma'am? Judith Rabagu. Vlogger naman pala yan, Ate Cha. Hindi may sahod na ibayad na muna sa'yo. Ma'am, alam mo, Ma'am Judith Rabagu, hindi naman lahat ng vlogger mamalaki yung kita. Hindi lahat ng vlogger mamalaki yung kita. Sa totoo lang, ma'am. Yung sila, yung nakautang sa akin ng 200,000, hindi naman sila kumikita ng malaki sa pagbablog. Hindi sila kumikita ng malaki sa pagbablog. Kasi nga yung subscribers nila, konti pa lang din naman. Dahil lang din siguro sa mga, hindi ko alam. Okay, tapos na akong kumain sa Are You Ready? Kasi baka nanood na yun ngayon dahil.
Welma Docosen, okay lang yan ate siya. Alam ko kung sino ang umutang sa'yo. Christy Besenio Brillantes. Good morning ate siya. Kumusta na? Watching from Rome, Italy. Malu Sebi Galrahilo. Petchi Pearl Gumangan. Ingat ka palagi. Thank you po Pearl. Nila Arcio, good morning Malu. I have been watching your YouTube. Hinahanap ko yung live mo. Dito lang pala sa Facebook. Yes ma'am, Malu. Hindi ako nagla-live sa YouTube. Dito ako palaging nag-live sa Facebook. Lady Jen Macabeni. Ako din ate siya, hindi naliligo. O, diba? Ako palagi akong nag-half bath, Ma'am Lady Jen. Vivian Mangrina, paano kung masalubong mo sila sa mall? Oh, paano masalubong? Di, wala. Dead ma lang. Ma'am, ano? Sino yung nagsabi? Si Vivian Magrena. Ramel Saranza Esperta Jr. Mimit siya, nag-vlog pa si Tammy Kikoy. Yes, Ramel, pero busy yung manager ko na si Tammy Kikoy kasi pinapriority kasi niya yung kanyang trabaho bilang, I guess, ano siya, meron siyang posisyon sa isang international company na ka-based po sa Davao. Janice Agbayani, watching from Canada. Hello po, tita. Hello, Ma'am Janice. Pelma Agbayani of Canada. Benslin Torino. Kaya gusto kitang panoorin kasi napaka-open mo sa aming viewers. Yes, Ma'am. Benslin Torino. Ay, Ma'am Kususan, hello. Bayaan mo atin siya. Nanood sila. Yes, Ma'am. Alam ko nanood yun ngayon, Ma'am. Amparo de Los Santos. It's Bougainvillea. Yes, Ma'am Amparo. This is Bougainvillea. Sa amin, Bougainvillea. Bougainvillea. Elisa Pipenya, kanos akauli ati siya. Hindi ko pa alam, ma'am, kasi nag-request yung office namin dito sa Lapu-Lapu na papupuntahin ako doon, pero I declined the offer. Sabi ko, ano ba yung gagawin ko dyan sa office? Diba? May bed ba dyan na pag gusto kong humiga, makahiga ako? Meron naman daw bed doon. Pero ang bed doon is folding bed. Sabi ko, gusto ko yung ano. Hindi, nag-request si Ma'am Ga na pwede akong papupunta, pwede ba daw akong pumunta sa office? Kasi nga, meron akong sign-on ba? Meron mga assignatories. Para sa mga payroll. Payroll. Ganan. Pero hindi, sabi ko, dahil hindi muna ako pumunta dyan. Dahil mamaya ko na yan sign-on yung mga payroll ninyo pag uwi ko na sa pag uwi ko na sa Katmon, para hindi na ako bababa ng sasakyan ba. Iano mo na lang, pakiano na lang sa mga papers, kasi hindi na ako akyat doon sa office, kasi nga, alam nyo po yung office kasi namin, yung paakyat na hagdan, napaka-stiff, ganun, napaka-stiff, tapos, alam nyo, pag akyat ng hagdan, napapagod ako, kaya dito sa bahay ni Inday Ngabel, pag nandito ako sa baba, hindi na ako akyat doon sa taas. Akyat na lang ako doon sa taas pag natulog ako sa gabi. Dito ako sa sala ni Inday Ngabel sa first floor. Para hindi ako mahirapan. Medyo mahirapan pa kasi ako mag-akyat baba. Kaya yun. Kaya hindi dinidecline ko yung sabi ng manager ko na papupuntahin ako sa office. Kasi nga ayaw kong mag-akyat doon ayaw kong umakyat doon sa office namin kasi nga very yung hagdan doon. At saka pag gusto kong humiga, may folding bed naman daw doon. Pero sabi ko, mamaya na lang. At saka ayaw kong si Inday Ngabel kasi busy siya, may lakad siya ngayon. Dadalhin sana ako ni Inday Ngabel pero I declined din. Sabi ko dahil dito na lang ako sa bahay dahil ayaw kong sumama sa iyo dahil kasi nga pupunta siya doon. Tapos sabi ni Ngabel, i-ano lang kita dahil doon ka lang sa Starbucks. Sa Starbucks man ako Ano iinumin ko sa Starbucks? Kape? Kape na hindi naman yun yung kape na sabi ni Ngabel, doon ka na lang sa Starbucks. Ayaw ko doon sa Starbucks dahil pag gusto kong humiga sa Starbucks, dahil wala naman silang bed. Wala naman silang bed of roses. Buti sana may lang. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I sleep in the bed of nails. I wanna be just as close. Kaya,
Dito na lang ako, dahil. Dito na lang ako sa bahay, dahil kasi I am very at ease in the bahay of Inday Ngabel because here in the house of Inday Ngabel, I'm super very comfortable. Diba? Comfortable. Lilibet Sarmiento, Ate Cha, paano si Boss Stephen, Ate Cha, nag-aral pa siya. Hindi na pumasok si Boss Stephen, ma'am, Lilibet Sarmiento. Siguro ayaw niya, hindi siguro niya feel na mag-aral ng Korean language. Baka gusto lang ni Boss Stephen na i-google niya yung kanyang buhay dito sa Cebu. Doon sa aking lupa sa Bukid. Kasi mabait naman talaga si Boss Stephen. And kung talagang alam ko na siya, aside sa mabait si Boss Stephen, very industrious. Ay, Ma'am Pearl Gordon. Ma'am Pearl Gordon, kumusta ka na, Ma'am Pearl Gordon? Ma'am Pearl Gordon is very generous to me. Ilang thousands of peso na po ang nabigay niya sa akin para sa aking mga charity dati when I was in good condition. Kaya Ma'am Pearl Gordon, God bless you more. Ilang thousands ang nabigay niya sa akin. Siguro mga more than 50,000 pesos para tulong sa aking charity. Kasi dati kasi, ang dami kong sponsors. Noong kaya ko pang mag-charity. Kasi pag nag-charity ako, kagaya kay Inday Ngabel na hands-on, ayaw ko nang Pag nag-charity ako, ayaw kong tiwala sa iba. Kasi gusto ko makita kung yung mga biniling pagkain, sapat ba, ganun. Kaya yan si Ma'am Pearl Gordon, isa yan sa talagang napaka-generous kong sponsors. And yun nga, sabi niya, sabi pa nga ni Ma'am Pearl Gordon na ayaw niyang ipagsabi yung pangalan niya. Sabi ko, ma'am, naintindihan talaga yan ng mga tao, ma'am. And bago nag-sponsor sa akin si Ma'am Pearl Gordon, sabi niya, sinabihan ko talaga siya, Ma'am Pearl Gordon, bakit ka mag-sponsor sa akin? Yung pera na sponsor mo sa akin, ibigay mo na lang yan sa mga kamag-anak mo. Kasi alam ko may kamag-anak ka na ganyan. Sabi naman ni Ma'am Pearl Gordon na, Ate Cha, marami na siyang nabigay sa mga kamag-anak niya. O ganun ako pag may mag-sponsor sa akin, alam niyo po, sabihin ko talaga na, Ma'am, bakit ako? Di ba may mga kamag-anak po kayo na nangailangan din ng tulong? Why not, doon ninyo ibigay? And then, of course, sabi nila, Ate Cha, tapos na kami sa kamag-anak namin. Gusto namin tumulong sa'yo sa charity mo. Hindi ako yung klaseng tao na mananamantala ba? Hindi porkit may mag-sponsor sa'yo, tanggap ka lang din ng tanggap. Di ba? Kasi yung pera na yan, hindi yan pinupulot. Lalong-lalo na po si Ma'am Pearl Gordon ay nasa ibang bansa. Alam niyo po, masarap pakinggan na nasa ibang bansa ka. Pero alam niyo po, yung hirap na pinagdaanan namin, yung hirap para makuha namin yung pera na yan, ay talagang hindi ganun kadali. Kaya Ma'am Pearl Gordon, and sa lahat po na nagiging sponsor ko, maraming salamat sa inyo. You're such a blessing to me. And alam ko na yung blessings na sinishare nyo sa akin ay babalik yan sa inyo in a thousand folds. Kaya ngayon ay talagang alam ko po yun. So yun. Hindi ako yung mananamantala. Hindi porket may mag-sponsor, tanggap ka lang din ng tanggap. And yun nga, bilang isang OFW, mahirap. Hindi po biro ang trabaho natin sa ibang bansa. Because I've been into that situation. Diba? So, ganun. Okay, let's now talk to the main event. Ang mga may utang sa akin. Are you ready? Ma'am Pearl Gordon, anytime Ate Cha, dito ako para tumutulong. Ma'am Pearl Gordon, thank you so much. God bless you more, Ma'am Pearl Gordon. Amelia Carino Ocampo, bakit pumuti buhok mo? Kasi Ma'am Amelia, matanda na ako, Ma'am. Rene de Galicia, Ate Cha, lately ko lang ang point mo, bakit mo need i-shout out ang mga sponsors mo para maging transparent ka sa correct. Ma'am Rene de Galicia, I need to shout out. Ang dami kong sponsors na magsabi
na Ate Cha, wag nyo na lang pong banggitin yung pangalan ko. I will respect their opinion, pero as much as possible, sasabihin ko sa kanila, ma'am, pwede bang ipangalanan ko po yung name mo? Kasi gusto ko lang talaga magiging transparent sa lahat ng transaction, lalong-lalo na po pagdating sa pera. Kasi nga po, talagang hot na hot topic talaga yung pera. Lalong-lalo na po sa mga mangungutang na kalimut-kalimutan lang na ganun kalaki yung inuutang na sabihin na akala namin ibigay mo na lang yun. Okay. Let's now speak. Let's now talk about sa taong may utang sa akin. Alam ko nanonood yun ngayon eh. Okay. So are you ready to listen? Are you ready to hear the voice of the bayot? Wuaini, hi Wuaini. Hello Wuaini. So tapos na po ang aking introduction. Ang haba-haba ng introduction ko, dahil. Ganun talaga. Mayla akulikol. Ganahan kayo ko sa imong mga bedyo. Mutanaw. Mayla Jima. Ganahan ka mamayla. Hindi nga. Mayra Karel. At siya, naghulog na si Dear sa'yo. Yan yung pag-usapan natin dahil Mayra Karel ngayon na. Ruel Dizon Capistrano. Basta famous ka, grasya ni Ate Cha. Kahit ano pang video, panoorin ka talaga. Alam mo sa Ruel Dizon Capistrano, Mikey Endo, Ate Cha, si Paul nasa Japan na. Yes, Mikey Endo, nasa Japan na si Paul. Matagal na po. Siguro mga ilang months na, 3 months. Alam mo, Sir Ruel Dizon Capistrano, hindi naman, yung sa akin lang talaga is, I just want to share something sa lahat. Kasi, yun nga, Net Sangkiang, Liza Nabong Shirley, Jessa Pagulong, good afternoon, Susan Basaya, Buscato, hello. Nancy Kayanan, Floribeth Jupiratom Ramboa. Good morning at siya. Ex-OFW here, kaya nag-for good na ako. Floribeth Jupiratom, stay healthy always. Okay, sige. Let's tawag doon, Rene de Galicia, siguruhin lang init ang ulo ng marami kay Dear. Siguruhin lang di init. Ewan ko lang, Ma'am Rene de Galicia. Wag na natin painitin yung ulo ko. Ako nga, hindi nga uminit yung ulo ko, Ma'am Rene de Galicia. Pero kailangan nyo talagang malaman yun. It's because, you know, we need to know about that situation. Kasi nga, unang-una, hindi yun sila makautang sa akin kung hindi dahil sa inyo. Di ba? Do you know? Do you know what I know? Okay, let's start. Nag-chat. Sino nag-chat? Okay. Nag-chat yung kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, bro, hindi man nagbayad, bro. Ay. Wait, nag-chat si Stephen. Sabi ni Stephen, Ate Cha, katong gisakyan ni mo pagtungas sa book, mauna lang to. Naapa man siya sa syudad, pero paadtuon ko sa ilahaon niya mga alas 5. Okay, dong. Pinahanap ko kasi si Stephen ng multicab para doon isakay yung mga seedlings, maraming seedlings na dadalhin ko sa bukid para maitanim na nila. Kasi nilinis na ni Boss Stephen at saka ni Leo ang pataniman. Magsimula na kaming magtanim. Nag-live pa ko doon. Wait. Nag-FB live pa ko dong para na ako ikasweldo ninyo. Wow, diba? Kasi alam nyo po kung saan mapunta itong... Kasi nga pag nag-live ako dito sa page na to, meron akong, hindi naman malaki. Meron akong sahod. Kaya itong kita ko dito, ay isasahod ko to sa aking mga assistant. Oo. So alam niyo kung sino yung dalawa kong assistant, si Leo at saka si Boss Stephen.
Okay? Let's start. Actually, kanila pa ako nag-start. Okay, so nag-chat yung kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, September 4 na ngayon. Pero hindi pa daw nagbayad yung may utang sa akin. Sabi ko, i-chat mo. Kasi ako, inano ko na sa'yo yun. Binigay ko na sa'yo yung authority. Bakit? Ayaw ko na talagang makipag-communicate sa kanila. Kasi nga, hindi naman nila maintindihan dahil. Kung ako yung makipag-communicate sa kanila, baka masasabihan ko lang sila ng hindi maganda. Kasi nga, talagang ang dami nilang alibay. Ang dami nilang alibay ba, ganun, ganyan. So, yun nga. Noong time na hindi na kami nagkaintindihan, yung kapatid ko na babae, yung ginawa kong in charge. Yan sa utang nila sa akin na 200,000 pesos. 200,000 pesos. So ngayon, sabi ko, sis, ikaw na ang bahala dyan. Kasi ayaw ko nang mangialam dyan. It's because, maano lang ako. Ganun ba? Tubuan ko gas pa. Sabi ng kapatid ko na babae, sige, ako nang bahala niyan. Tapos ito naman yung kapatid ko na babae, ay talagang alam na niya na hindi na ako mag-communicate sa kanila. Sinabihan pa ako ng kapatid kong babae na, mamaya, wait ha. Hindi pa tayo diyan. Doon muna tayo sa ano. Kasi nga, di ba nag-live ako, no? Last month, yung hinulog nila sa akin, hindi umabot ng 5,000. Kasi nga, yung ano nila, yung collection daw nila sa kanilang negosyo ay 3,000 lang. Ganon. Hindi ko na problema yun. Kasi, bago pa naman kami nag-agree na 5,000, alam na nila. So, hindi na problema ko yun kung hindi aabot sa 5,000 yung ibabayad nila sa akin. Hindi ko na problema kung saan nila kukunin yung 5,000 na yun. Basta, bilang isang tao, bilang isang matanda na bayot, at matanda na din naman yun siya, di ba? So, ano na lang, respeto. Kasi matanda na ako na pagkabayot, namuti na yung buhok ko. At siya din, matanda na rin siya. So, it's a tie. So, kung nanood ka man ngayon, dear, ito na. Hindi ko na problema yon kung saan mo kunin yung pambayad na 5,000 sa akin. Hindi ko na tsetche-boretse yun. Kasi nga, ang gusto ko ay buo ang 5,000 na ibabayad nila sa kapatid ko. Pero, utal-utal. Utal-utal man, ay ilang buwan na. 3,000 lang daw. Kasi nga, yun nga, ang rason nila, hindi pa daw nagbayad yung mga client. Hindi ko na problema yun. Kung hindi nagbayad yung client nila. Wag din yung gawing rason na hindi buo kasi nga, hindi nagbayad yung client nila. So, di ba? 1 month yun. So, paghandaan nila na every month, magbigay sila ng 5,000. Hindi yung nila, hindi yung sabihin nila sa akin na hindi nagbayad, hindi ko na problema yun. Kasi ang namin, ang kasunduan namin, instead na 10,000 yung monthly, ay, sila na nagsabi na 5,000 na lang daw kasi hindi nila kaya ang 10,000 monthly. Ako, syempre, kakain pa din sila kasi may pamilya sila. Ako, naintindihan ko. So, 5,000. Hala ngayon. Yung sa first and second month, kompleto pa yung 5,000. Hala ngayon, dahil. Sa third month, fourth month, kulang naman. Sabi ko, hindi na tama yan. Kasi kahit wala tayong kasunduan, pero rerespeto kayo sa matandang bakla. Ako yon. At ikaw din, matanda ka na. So, magrespetuan tayo sa ating katandaan. Hindi ko na obligasyon yun kung saan nyo kukunin ang pambayad sa akin. Basta ang gusto ko, 5,000 is 5,000. Hala, yung kapatid ko. So, ayan. Basahin ko yung ng kapatid ko. Ang kapatid ko naman, parang nagtanga-tangahan din. Sabi ng kapatid ko na, sinabihan niya na, so, sabi nung may utang sa akin, no,
Sabi ng may utang sa akin, basahin ko dahil. Hinoon, basin iya na jud ng kinaiya, nga kung nakautang niya ang tao, feeling niya taas na jud siya. Ang tao, feeling, pwede na jud siya, pwede na jud niya yatak-yatakan ang tao, nga nakautang niya, unta, iya sad hunahunaon, ang positive side nga nabuhat sa tao sa iya. So ito yung chat. Alam ko nanood yun ngayon eh. Ito yung chat niya. Ito yung chat sa nakautang sa akin. Doon ngadto sa kapatid kong babae. Tagalogin ko. Okay? Sabi niya, ugali ko na daw na pag meron daw nakautang sa akin, feeling ko daw ang taas-taas ko na. Tapos, ano ko daw, sila daw na nakautang sa akin ng 200,000, nilulook down ko daw. Oo, tapos, hindi ko daw iniisip yung positibo na nagawa nila sa akin. Hoy! Ano bang positibo na nagawa niyo sa akin, dear? Yung pag-utang niyo sa akin? Or yung ginawa ninyong internet na bayad ko naman yun. Hindi niyo naman yun binigay sa akin. Yung solar ninyo na ginawa niyo sa akin, ngayon sira na. Kasi, hindi niyo naman mini-maintenance. So, at saka, siguro hindi naman yun yatak-yatak or hindi ko naman kayo inanon. Hindi ko naman kayo, ito talaga yung ugali niya, talagang, that's the reason why ayaw ko na talagang makipag-communicate sa kanila. Binigay ko na ang lahat ng authority ng kapatid kong babae para siya yung mag-communicate sa kanila kasi nga, hindi talaga niya maintindihan. So sinabihan pa ako na wala daw akong utang na loob kasi ganyan. Sino ngayon ang walang utang na loob? Na yung pera na yon ay marami pa akong binigay sa kanila na hindi ko na pinabayaran. Binigyan ko pa sila ng 30,000. Hindi ko na tininkyo ko na lang. Ang siningil ko na lang is 200,000. Diba? Tapos ito naman yung kapatid ko, sinabihan na, kasi nga, di ba sabi ko, yung nag-live ako last month about sa utang nila na, huwag niyong ibigay kung hindi buo ang 5,000. Kasi di ba nangako kayo na ang 5,000, di ba nangako kayo na 5,000 yung ibigay ninyo sa amin buwan-buwan. Kaya, ipunin muna ninyo yan. Hala, sinabihan mo ng kapatid ko na, so hindi na lang mo mag-monthly. Sabihan ko kapatid mo nga, huwag mong sabihin na hindi mag-monthly. Kasi pag sabihan mo na hindi mag-monthly, walang isang salita yon sila. Oo, ganun. Tapos, sinabihan ng kapatid ko na, ito naman kapatid ko, parang ano din, kasi, di ba, sinabihan ko yung kapatid ko na, i-text mo na, syempre, utang nila yon, kailangan nilang, yung promise nila. Tapos, nag-reply naman yon yung nakautang sa akin na, paano namin kukontakin yung ako na hindi naman daw ako mag-reply. O syempre, sinabihan ko yung kapatid ko, alam mo na yun na hindi ako magre-reply sa kanila. It's because ever since na nagkaganito, ay hindi ko na talaga sila nire-replyan. Kasi baka ano pang masabi ko sa kanila. Kasi nga sinabihan ng kapatid ko nga, nagkaintindihan na ba kayo ng brother ko? E di sinabihan ko ng kapatid ko nga, bakit sinabihan mo, nagkakaintindihan na kami na hindi ko naman talaga nire-replyan yun. Di ba? So yung kapatid ko parang tanga din. Sabi ko, sabihin mo na talagang, kasi sa totoo lang, no, in all fairness, yung ano nila, yung pambayad nila, from the bottom of my heart, binibigay ko na yan sa kapatid kong babae. Kasi alam ko na yung kapatid kong babae, meron siyang binubuhay na 2 anak. At yung kapatid kong babae,
yung ama ng 2 anak niya, hindi talaga sumusuporta sa kanila financially. Kaya, sinabihan ko na yung kapatid ko, yan yung tulong ko sa inyo. Kaya, every month, wag mo na akong problemahin na ako pa yung maningil. Ano mo na yun? It is your call. Nasisingilin mo yun. Kasi, hindi ko na pera yun. Pera mo na yun. Kahit sabihin ko na idadagdag ko yan sa pambili ko ng gamot, sa totoo lang, yung 5,000 na yan, buwan-buwan, ay ang liit lang talaga niya na halaga. Kaya sinabihan ko yung kapatid ko na ikaw na ang bahala niyan. Kasi alam ko matanda naman din niya nangutang sa akin. Yan yung tulong ko sa inyo. Para makabili kayo ng pagkain ninyo buwan-buwan. Yan yung totoo. Na since na nagbayad yun sila, nagsimula silang magbayad, hindi ko na kinuha yung bayad nila. Binigay ko na yan sa kapatid kong babae para sa kanila. So yun. Kaya, ito namang nangungutang sa akin, ang high magsalita dahil. Na ganun daw ako pag merong nakautang sa akin, talagang feeling ko ang taas-taas ko na daw. Siyempre, kailangan kong maningil. It's because ang laki niyan. At hindi ko sabi niya, pwede na jud siya, pwede na jud niya yatak-yatakan ang tao na nakautang. Hindi ako ganun na dina-downgrade ko yung mga tao na nakautang sa akin. Ginanito lang kita, it's because makapal din naman yung mukha mo. Di ba? Makapal yung mukha ito. At saka, sinabi pa niya na, hindi ko daw iniisip yung positive side. Yung positive side, wrong grammar naman to dear. Hindi ko daw iniisip yung positive side na nagawa nila sa akin. Ano ba yung positive side na nagawa niyo sa akin? Yung palagi ninyong ipabalandra na sumisikat ako dahil sa in-install yung wifi sa akin. Na hindi naman yun, okay lang sana if libre yun. Fully paid naman yun. At saka, binigyan ko pa nga kayo ng bonus. Kaya dito mo talaga makikita kung ano talaga ang totoong ugali ng isang tao. Tingnan nyo. Sila pa yung may sa akin. Siya pa yung may sa akin, may atraso sa akin. Siya pa talaga yung ganito magsalita. Di ba? Kaya, sinabihan ko yung kapatid ko na, it's your call. Kasi, yung pera na binabayad nila, hanggat ma-fully paid sila, hindi ako nangingialam dun. Kasi ibibigay ko na yon sa kapatid ko. Sa kanila na yon. Yan yung tulong ko sa kanila para matustusan yung pangangailangan nila buwan-buwan na may mabili silang pagkain. Siyempre, priority yung pagkain. Makabayad sila ng kuryente doon sa bahay na tinitirahan. Wala na silang tawag doon. Di ba? So yun. At palagi na lang ganito. Na buwan-buwan kulang. Kasi nga, sabi ng kapatid ko, bro, kulang na naman. Ito namang nakautang sa akin, di ba sinabi ko last month na pag tawag doon, pag hindi buo yung pera, ay buuin nyo muna. Hindi ko na problema yung pag hindi buo. Kailangan nilang buuin. Kasi, talagang promise is promise. Kahit wala tayong papilis. Ang sa inyo na lang is, since, anong tawag doon? Yung na lang ba, yung konsensya. Di ba? Kasi kung tutuusin, noong time na pinahiram ko yun sa kanila, hindi ako nagdalawang isip na binigay ko yan cash sa kanila. Wala akong sinasabi na cheche-boretche na. Wala akong mabigay kasi wala akong pera. Binigay ko yan sa kanila cash. I withdraw it and give it to them as cash. Kasi nga, naniniwala ako sa time na yun na talagang they are a good
They're a good friend. They are, ewan ko lang, basta doon ko talaga na ano, doon ko na napagkaalaman noong nasa ospital ako na talagang wala man lang silang iniisip na kahit sabihin na, "Dear, oo ito, tawag doon, pasiunang bigay namin para sa utang namin sa'yo, para pambili mo or pangdagdag mo ng hospital bill mo." Hala, wala talaga, day. Wala talaga. At saka, plus, doon ko nalaman na talagang hindi sila magandang kaibigan. Noong time na pinabayaran ko na sa kanila yung monthly bill ko sa bukid na wifi na 5,000 na nadiin-diin naman lang sila pangitain taon. Uy, kasi nga kulang daw ang pambayad nila. Pinuntahan nila yung mga kaibigan ko dahil para singilin. Kasi nga kulang daw yung pambayad nila sa wifi ko sa bukid. Kung isa kang matinong tao, bakit mo gagawin yun? Bakit mo linapitan yung mga kaibigan ko para pagbayarin ng wifi ko sa bukid na responsibilidad ninyo yun? Kasi ang laki ng utang ninyo sa akin. Doon ko talaga napagtanto na talagang hindi sila totoong kaibigan. Plus, noong nakalabas na ako sa ospital, 'di ba, sabi ko, pinaano ko 'yun, pinaano ko sila. Hindi ako yung nag-communicate sa kanila, yung kamag-anak ko na bayaran nila continuous yung wifi ko sa bukid para diretso-diretso, agoy. Hindi man binayaran, dahil. Kaya pala, wala ng signal sa bukid kasi hindi man binayaran. So, yun yung tatlong, yung tatlong mabigat na rason bakit napagtanto ko na hindi talaga sila mabait na kaibigan. Mabait lang sila pag meron silang gusto na makuha sa'yo. Tama ba? At saka, ito pala, yung sinabi nila na, yung sinabi nila na mag-maintenance sila doon sa solar ko sa bukid. Na hindi talaga, siguro, ewan ko lang if naka-maintenance ba sila doon. Hindi ko maisip eh. If naka-maintenance ba sila. Kaya, yung palagi nilang sinasabi na mag-maintenance, na hanggang ngayon, sana yung maintenance na sinasabi nila, kahit meron kaming tawag doon, iset aside nila yung personal na alitan compare sa trabaho nila. Kasi nga, kung trabaho talaga, kahit may alitan kayo, ay isang tabi ninyo yung relationship ninyo. Kung trabaho. Kasi responsibilidad nila yun. Hindi man talaga nag-maintenance. At ngayon, ang solar ko ngayon sa bukid, hindi na talaga magamit. Kasi, nasira na. At alam niyo po ba na pinatingnan ko yon ng ibang solar company. At ang dami nilang sinabi na palpak. Ay, hindi naman palpak. Yung mga presyo ba? Yung presyo na talagang as in. Na sinabihan ko yung kinontak ko ba na bagong solar company na nag-ano doon. Pinatingnan ko ba? Sabi nila, tawag doon, nagtatanong ako kung magkano yung presyo, ganyan. Sabi ko, ang sinabi ko na lang, grabe. Kaya kung nanonood ka man ngayon, dear, ibigay mo na yung 5,000 na bayad nyo buwan-buwan sa kapatid ko. Kasi, ibibili po nila yon ng bigas. Okay? Kasi, yung 5,000 na yon, hindi na ko nang ialam nun. Hanggat
ma-fully paid ninyo yon, ibibigay ko na po yon sa pamilya ng kapatid kong babae. Yun po yung tulong ko sa kanila. Kaya sana, yung kapatid ko ngayon, pinauwi ko dahil para mag-alaga sa 2 anak niya. Yun yung bigay ko sa kanila buwan-buwan para meron silang makain. At yung 5,000 na yun, sobrang laking tulong na yun sa pamilya ng kapatid ko. Kaya, balik tayo sa solar. Yung company na kinokontak ko, na pinatingnan ko doon, sabi nila, ang problema sa'yo, sir, kasi wala kayong kontrata. Sabi ko naman, hindi ako nanghingi ng kontrata, sir, kasi friend ko sila. At tinuturing ko sila na hindi malayo. Tinuturing ko sila na family. Sabi na, yun lang. Kasi nga sila, yung company ng solar na pinatingnan ko sa solar ko, sila meron silang kontrata na kung anong mangyari doon, ano nila? Sabi ko, oo nga sir, no? Actually, noong time na in-install nila yung solar ko, ako ata yung kauna-unahan. Ako ata yung kauna-unahang in-install nila ng solar. Kaya, nung time na yun, wala pa silang permit. So, hanggang kalaunan, siguro, hindi din ako magsasabi ng masama patungkol sa kanila. Basta, yun lang, yung sinasabi ng pinatingnan kong, yun nga, yung kinuha kong company na talagang masasabi ko na legit. Na, sana sir, ang importante, meron kayong contract. Sabi ko naman sa kanila, ako kasi, ang bilis kong ibigay yung tiwala ko sa mga tao kahit wala kasi akong alam sa mga solar na yan. Wala akong alam sa mga technology. Ang sa akin lang is, binigay ko na ang buong tiwala ko sa kanila na sabi ko, kung anong mangyari nito, ay talagang alam ko, nandyan lang sila. Na talagang hindi ako pababayaan sa time na kinakailanganin ko sila. Pero kasalungat yung lahat. Kasalungat ang lahat ng nangyayari. Noong time na sinubok ako sa aking sakit, doon ko talaga napagtanto na kung magkasakit yung isang tao, talagang walang-wala na. Kaya yun. At saka mga tawag doon, mga pakitang tao, ganun. Pumunta sila sa bukid para mag-vlog. Tapos nakita ko pa yun, may paiyak-iyak pa. Tapos sana yung pinunta nila sa bukid para mag-vlog, kung meron silang konsensya sa akin na nakaratay ako sa ospital, sana yung ano ko doon, yung solar ko doon, ay mini-maintenance nila. Para magagamit pa ni Nonoy Toroy. Di ba? Anong ginawa nila? Wala. Nag-vlog. Tapos, yun nga, iyak-iyak pa. Kaya, it's a lesson learned, not just me. So, yun. Sabi ko ng kapatid ko na, it's your call. Na, yung bayad nila, sa'yo na yan lahat. Yan yung tulong ko para sa pamilya mo. Kasi alam ko yung kapatid ko na yon na may 2 anak. Yung ama ng 2 anak niya na hindi rin tumulong financially at yung 2 anak niya malalaki na. At syempre, binata at dalaga na. So yun yung tulong ko sa kanila. At ang laki nun.
Siguro ngayon, ano na lang, mga nasa 170. 170 na lang siguro yung ano nila. Kasi nga, kailan sila nagsimula. Basta, yung kapatid kong babae, binigay ko na sa kanyang authority para singilin yung nakautang sa akin. Maybe Dear Kima, may ginagawa naman si Dear Ate Cha. Pinapakain aso mo kasi kawawa daw at hindi daw pinapakain. Ewan ko mama, maybe Dear Kima. Vivian Magrina, first time ba nangyari sa'yo ganun kalaki ang pera? Yes ma'am. First time ma'am. Kasi, nung time na yon, biniyayaan pa din naman, biniyayaan ako ninyo. Pearl Gordon, nag-subscribe pa naman ako kay, Pearl Gordon. Siyempre, inaambunan ninyo ako ng blessing dahil sa inyo, nagka-blessing ako siyempre. Sinishare ko yung blessing ko na akala ko talagang mapagkatiwalaan ko sa bandang huli yung tao na binigyan ko din ng tiwala. Which is, hindi ko naman inano yun. Yung palagi nilang sinasabi na kahit ganito yung nangyayari, meron daw akong na ano sa kanila, meron akong na benefit sa kanila. Syempre, meron akong na benefit sa kanila. The Wi-Fi, yung Wi-Fi, at saka yung solar. Pero, hindi naman yun libre. Binabayaran ko naman yun. Na hindi ko alam yung binabayad ko, overpriced ba? Or ganun kasi talagang 100, kung masasabi natin na more than 100% yung tiwala ko sa kanila nung time na yun. Pero noong time, dyan ko talaga nakita, nung time na ako naman yung nangangailangan ng tulong, na as in, yun nga, yung time na nandito ako sa bahay ni Inday Ngabel, sinabihan pa ako na pupunta daw sila dito, sabi ko, hindi. Hindi pwede. Tapos, dyan lang daw sila sa gate ng bahay ni, dyan lang daw sila sa gating ko, hindi. Hindi ko kailangan ang pagpunta ninyo. Ang ganda sabihin na, hindi ko kailangan ang pagpunta ninyo. Ang kailangan ko, magbayad ko ng utang nyo. Pero hindi ko yan nagawa na sabihin sa kanila. Kasi alam ko, hindi talaga magbayad yun. Diba? Ikaw kaya, kung totoo kang kaibigan, tapos yung kaibigan mo, may pinagdaanan at ang laking pera ang kailangan. Tapos, meron kayong utang sa kanya. Diba? So ano na lang, common sense. Kaya ngayon, ito naman ang kapatid kong babae, ako naman yung inano, sabi ko, sabihin mo na ganun. Kasi, sa'yo naman yung pera na yan, hindi naman ako nangingialam yan. Kaya, every first, kasi nga yung ano nila, yung promise nila, it's either 1 or 2. 1 or 2 daw sa buwan. So it's either September 1, September 2, October 1, October 2. Tapos, dyan ko na pag ano talaga na lahat ng nagsasabi sa kanila ng hindi maganda ay binablock nila. Lahat ng nagsasabi sa kanila na ganun-ganun, talagang, di ba? No. Kayo, ay, Mampatuti Iverson, God bless you more. Ito din sa Mampatuti Iverson. Grabe. Hindi ko din mabibilang kung ilang thousands na po ang natulong sa akin. Mampatuti, thank you. God bless you. Inday Ngabel is ready. Ready na ang ating Inday Ngabel
Del 2, rampa na des. Dahil hindi talaga ako sasama, dahil ha? Dito lang ako, dahil. Hindi pa paano pakiramdam. Yes, dahil. Ay, di okay naman yung pakiramdam ko, dahil. Okay lang. Bench, dili. You don't need to go with mama. Bench. You stay here, Benji. Benji, stay with me. You don't want to go with mama. Bench. Bench. Kaya, yung sinasabi niya na ganon, syempre, yung sabi ng kapatid ko na, nagkaintindihan na ba kayo ni bro? Sabi ko na, sinabihan ko ng kapatid mo na, wag mo na akong ganunin na nagkaintindihan ba kami? Kasi nga, hindi ko na talaga yan sila mini-message. Oo, hindi ko na yan mini-message. Bench, mommy is going. Okay. And alis na si Inday Ngavel. Meron siyang date. Meron siyang date. Maris Galang Ramos, Pasko sa bahay ni Ngavel. Every day, Maris Galang Ramos. Every day here is Christmas. Zabriel Hyacinth de Vera, super bait talaga ni Inday Ngavel. Bihira, yes, dahil. 1 in a million. Baby Benz, mommy is going. Tayo lang dito, ha? Don't worry. I will take care of you. Sige. Bye-bye, Day. Ingat. Ingat sa pag-drive. Oh, mommy is going. Mommy is going. Bye-bye. Bye-bye, Bench. Bye-bye now, Benji. Bye-bye. Mommy is going. Don't worry. I will feed you later, okay? Duwi kay Day. Bye-bye. Sige na, bye-bye. More siya kay Lakunday. Anak siya. Anak siya. Miss Inday Ngavel is going. Bye, everyone. Mwah, Bye, Inday. Ingat sa pag-drive. Mami is nanhilak dun siya, Day. Bibi Bench, I also crying. Sige na. I'm here naman. I will not. Ang mga aso kasi mas stress talaga sila. Kaya sinabihan ko ng sister ko na every start of the month, it's your call. Oo. It's your call to singil. Oo. Kasi hindi naman pwede na palagi akong nagparinig dito. Kasi mga matatanda na tayo. 'Di ba? Hindi pwede na palagi akong magparinig. Baka sabihin na naman nila na para may ma-content ako? No, of course. Hindi ko kailangan mag-content ng mga utang na yan. Kasi kahit anong i-content ko, may manunood sa akin. 'Di ba? Kahit anong i-content ko, may manonood sa akin. Hindi po ako nag-focus na i-content yung utang ninyo sa akin. Kasi daw, baka sisikat na naman sila. Diba? Ang masasabi ko talaga, diba? Ako'y tao lang na nadadarang at natutok surin. May babalik mo ba sa'kin na matutunan kong mahalin sa bawat sandali hiram natin. Di ba? Para kung siya Padilla dahil. Maybe Kima, mas maganda siguro Ate Cha, mag-usap sila ng kapatid mo sa barangay at gawan ng kasulatan. Ma'am Maybe Kima, it's the call of my kapatid. It's the call of my kapatid. Kaya yung kapatid ko, alam na niya kung anong gagawin niya. Because my kapatid is, I am young, ilang years ba yung ano namin, gap namin? 5 years. 5 years yung gap ng kapatid ko. Diba? 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 Okay. At kung totoong talaga, Diyos nun sila, diba? Kasi, talagang pinopost nila sa kanilang Facebook page na talagang they worship our God. Diba? Talagang
At nasa Biblia po yun na talagang binabayaran naman nila yung utang nila. Pero kailangan talaga kung ano yung promise, ganun. Hindi na nila kami idamay sa mga rason nila kung bakit hindi buo yung pagbabayad nila. Kasi hindi naman kasalanan namin yun. Di ba? So, para may isang salita, syempre isang buwan. Isang buwan yun. Ang isang buwan yun yung kanilang, tawag doon, yung palugit ba? So, syempre, kung tao ka na marunong kang mag-isip, no? Marunong kang mag-isip na tao, ay, may utang pala ako sa baklang yun. So, kailangan buo. Kung responsable ka talagang tao, no? Kung responsable kang tao, na responsable ka sa mga lahat ng ginagawa mo, oo. At talagang, naano mo na yun, na-overlook, na-oversee mo na yun na, ay, kailangan buo talaga kasi yun yung promise ko sa baklang yun. Di ba? Hindi mo problemahin yung inuutangan mo pa na marami kang chichiburetche na, ay, kulang yung kasi nga hindi pa nagbayad. Hindi na namin problema yun pag wala kayong hindi nagbayad. Kaya that's the reason why hindi buo yung hinuhulog ninyo sa amin. Di ba? Ganun. Patoti Iverson, sharing, I understand anong nangyari. Yung ganyan nangyari sa akin. I wish the best for. Thank you, Ma'am Patoti Iverson. And Ma'am Patoti Iverson, thank you so much. Ang dami mong natulong sa akin. Kaya, ingat ka palagi. Kayong lahat, hindi lang si Ma'am Patoti, hindi lang si Ma'am Pearl Gordon, si Ma'am Madonna Akoff, dami ding nabigay na stars ito ni Madonna Akoff, Ma'am Brenda de Galicia. Kayong lahat, thank you so much. You never leave me in times like this. Bibi, kawawa talaga si Benji. Kasi gusto niyang sumama sa mami niya, pero hindi pwede. Bibi Benj. Ilak ko muna yung door. Kasi si Bebe Benj ay Mommy's going. Dito lang tayo, Bebe Benj, because I will be here for you. I will not leave you, okay? Yan si Bebe Benj Chichi. Bebe Benj Chichi ay you're like Bukatechi Beleng Leng Leng. Makita mo talaga sa mata niya na talagang nang siya, tawag doon, makaawa siya ba na ba yun? I want to be with mommy. Tingnan niyo. No. Don't worry, Baby Benz. I will not leave you, Baby Benz. Same kami ng buhok. White. Same tayo ng hair, Baby Benz. White na das. Okay? Chicha. Cherry B from New York, hello. Chamsi Tobs, maswerte nga sila napahiram mo ng 200k ng 2 years tapos magbayad pa utay-utay. Sa iba yan, hindi pwede. Ma'am Chamsi Tobs, Taho Hernandez. Saan po si Nengabel? Umalis po Ma'am Taho Hernandez. Veron Labsan, gandang hapon Ma'am Veron. So yun po yung update ko. So ngayon alam nyo na. Bibi Benz down in my bukatats. Bibi Benz down in my bukatats. Deep down in my Bibi Benz. Bibi Benz down in my bukatats. Bibi Benz down in my bukatats. Bibi Benz. Oh, no. No daw. No. Sige na. Kaya, yung mga sinasabi nila ganun, of course, hindi na talaga ako makipag-coordinate sa kanila. Kasi, the reason why is just like that. Okay?
So that's all muna for this live. And that would be all. Ma'am Rosalinda Olivo from Consolacion, Cebu. Ma'am May Villarquima, thank you very much Ate Cha for the update. God bless. Thank you din Ma'am May Villarquima, Vivian Magrena. Mas gusto mo si Bench kaysa kay Sophia, maingay. Actually, Ma'am Vivian Magrena, si Sophia at si Benji, same sila. Ang problema kay Sophia is talagang hindi inilagaan ng mabuti. Si Sophia, mabait din si Sophia. Kaso lang, si Sophia ay, tawag dun, si Sophia ay direct to the point, hindi inalagaan. Maraming kuto. Kasi nga, nasa labas lang, walang proper hygiene, ganun. At saka, gusto ko naman kahit anong aso. Kahit ano, ito kasi yung mga ganitong aso kasi, ang ano ko sa kanila, para silang si Bukatach. Parang, yung mga asong ganito, parang, kinukonsider ko sila as, parang pusa. Kasi maliit kasi. Okay? Thank you everyone. And that's all for the update for today. Today's Monday. And update sa mga may utang. Kaya kung nanonood siya ngayon, that's my point of view. Kasi alam ko nanonood yun eh. Hindi na talaga ako, wala naman akong ano sa kanya. Hindi masama yung loob ko. Kasi, talagang, sinasabi ko na yung lahat. Hindi man directly sa kanya. Pero, in the representative of my family. Kahit yung mga sinasabi nila sa akin, hindi ganon, na ano lang daw ako, para sumikat. What for? Hindi ko kailangan na sisikat. Dahil sa utang nila. Ganon. So yun. And that's it. So kung nanonood ka man ngayon, no, ang pakiusap ko lang sa'yo, wag nyo na kaming idamay kung, idamay. Wag nyo na kaming sabihin na hindi kayo nakapagbayad ng buo ng 5,000 dahil hindi nakapagbayad yung client niyo. Hindi na po problema ko yan. Problema niyo po yan. Huwag niyong gawing rason. Kasi nga, binigyan ko na kayo ng isang buwan na maghanap ng pambayad dyan. So, kung ano mga rason niyo, hindi kayo makapagbayad ng buo. Kasi nga, ilang buwan na hindi buo yung binabayad nila. Hindi ko na po problema yun. No? Nagkaintindihan tayo. Kasi pareho na tayong matanda eh. Though mas matanda ako sa'yo ng ilang buwan lang naman. Di ba? Tsaka kung hindi mo naintindihan, ay mag-aral ka muna. Diba? Bakit? Mahirap ba intindihin yun? Na kahit tawag doon, kahit yun nga, dadamayin mo pa kami na hindi na buo yung 5,000 dahil hindi na, anong ibig yung sabihin? Kami pa ang maningil. No? So, ano na lang, tawag doon, usapang matanda ba? Para may magtiwala sa inyo. Kasi ako, sa totoo lang, wala na talaga akong tiwala sa inyo. Dahil sa ginawa nyo sa akin. Iwan ko lang yung mga tao na hindi alam kung ano yung ugali ninyo. Basta ako, wala na talaga akong tiwala sa inyo. Pero, kaibigan pa naman tayo. Siyempre, saan nagsisimula yung, di ba sa pagkakaibigan? Wala akong hinanakit sa inyo. Ang sa akin lang is, kung anong pinakita ko sa inyo, kung meron man akong pinakita na hindi maganda sa inyo, dahil din yun sa ginagawa ninyo sa akin. No? At alam ninyo kung gaano ko po kayo tinetreasure.
kung gaano ko po kayo pinapahalagahan noong time na may maitulong pa ako sa inyo. Alam niyo po yun. 'Di ba? Tapos, may mga sinasabi pa kayo na wala akong utang na loob, ganun. May mga masasabi pa kayo na ganun. Well, hindi lang din naman ako ang nagsasabi ng ganun. Kundi, yung mga tao na naagrabyado ninyo, prior ko po kayo nakilala. Kasi syempre, yung mga tao na naagrabyado ninyo, bago ko kayo nakilala, sinabihan ko na yon na sana, dati, sinabihan nyo ako. Na ganun pala yun. Ganun pala yung ugali mo. Kasi alam nyo po, yung mga tao na naagrabyado nyo dati, lumapit po sila sa akin. At sinabi nila na talagang hindi malayo na yung ginagawa ninyo doon sa tao, yung kaibigan ninyo yon ay mangyayari din sa akin. O, nangyayari talaga. Okay? So, alam nyo po yun kung sino yung mga tao na yan. Hindi ko na kailangan sabihin. Yung mga tao na naagrabyado ninyo. Yun nga, muntik na po kayong maitulpo. Muntik na po kayong maitulpo. Kung sino yung magpatulpo sa inyo, yung kamag-anak lang din ninyo. Ako pa kaya na hindi tayo kamag-anak? Yes, muntik na po silang maitulpo. At ang magpatulpo sa kanila, yung kamag-anak lang din daw nila. Well, hindi ko man, kasi sinasabihan lang din naman ako ng isang kaibigan nila na hindi na nila kaibigan ngayon kasi nga, meron ding ginawang hindi maganda sila doon sa kaibigan na yon. At yung kaibigan nila na yon ay nag-reach out sa akin. So, syempre, yung kaibigan ninyo na hindi na ninyo kaibigan ngayon dahil sa kagagawa ninyo, naniniwala naman ako sa kanila. Kasi, mas kapanipaniwala yung sinasabi nila kasi sincere sila sa mga words nila. At pinagsabihan nyo pa ng hindi maganda. Yung kaibigan, take note ha, kaibigan nyo yun. Prior ko kayo nakilala. At syempre yung sister-in-law ko, mas may alam yun. Kasi, yung sister-in-law ko ba, may alam yun sa ugali ninyo. Kasi, binablock nyo yung sister-in-law ko. Dahil alam niya yung mga ugali mo. Di ba? Binablock nyo yung sister-in-law ko kasi sa mga katotohanan na sinisiwalat niya every time na mag-post kayo. So, para hindi alam na mga followers ninyo na ganun ang ugali ninyo, ay binablock ninyo. Di ba? Huwag ganun. Kasi pag nandito ka sa social media, lahat ng baho mo ay mauungkat. Ako nga eh. Kahit sa pag-utot ko dahil, inuungkat. At saka nagtotoo, ganun lang. Huwag tayong maglukuhan dito dahil. Kasi sa social media, ay talagang makikita yung totoong ugali mo. So ngayon, i-challenge kita. Challenge. Mag-live ka rin. Mag-live ka. Mag-usap tayo sa live. No? Para magkaalaman na. Di ba? Kasi hindi talaga sila nag-live patungkol dito sa isyong to. Di ba? Hindi sila nag-live dahil. Ang gusto kong mangyari, hinahamon kita. Mag-live ka. Tingnan natin. Okay? Let's see what you've got.
Para, wala naman akong, pwede naman sino-sino mag-live, di ba? Kagaya ng mag-reels. Mag-live kayo na, mag-reels. Kumusta na mga reels ninyo? Okay lang ba yung mga reels ninyo? Di ba? Para magkaalaman na ba? Kung hanggang saan. Kung sino sa atin ang nagsasabi ng totoo. Kasi ang dami nating halongkatin. Gusto kong malaman yung mga resibo. Yung mga resibo ba? Nung yung pinapagawa niyo sa akin, yung solar. Gusto kong malaman yung resibo nun. Kung magkano yung solar panel. Kung magkano yung battery. Gusto kong malaman, day. Para magkaalaman na ba? Baka overpriced yun. Hindi ko sinasabing overpriced. Baka lang. Ganun. Pwede nating halongkatin. Bring back memories. Bring back memories. No? Baka sisikat pa kayo. Kasi sabi niya baka sisikat daw sila. Masisikat kayo nun. At malaman natin. Malaman. Diba? Para magkaalaman na. Para sa susunod, wala nang malulokong tao. Kasi mahirap mangloko No? Ako wala akong niluloko talaga. Kung meron man akong niluloko dati, siguro pang ilan-ilan lang. Oo, kasi hindi ko naman sinabi na perfect ako. Yung pangluloko ba na hindi naman, yung konti lang naman luloko ka. Di ba? So, di ba, mas maganda yun, no? Kasi di ba, yung iba nga dyan, nag-aaway sa social media I-try kaya natin na i-expose natin. Go? Game? Ako nandito lang ako Kasi let the public decide kung sino talaga. Huwag na natin ipatulfo. Bakit? Mas lalong yayaman si Tulfo Okay? Ganun. At baka nag-ano na naman ngayon, nag-alboroto kung sino ang pinaano ko. Hindi ko lang alam kung sino. Kasi ang daming ganito na may case. Ang daming ganito na connected. Ang dami. So, inaano ko to sa lahat ng may ganito. Na talagang marami tayong matututunan. Yan si Bibi Bench. Tingnan niyo si Bibi Bench. Bibi Bench down in my Vocatech. Okay? Sige na That's all. Dasa sa akin, pinaubaya ko na yun sa kapatid ko. Pinaubaya ko na yung sa kapatid ko kasi alam ko yung kapatid ko talaga, yun yung inaatasan ko. Inaatasan ko na kasi nga, that's for my kapatid. That's for my kapatid na yun. Okay? So I think that's all. Randy Montes. Hambog ka. Sinong hambog ako? Hindi ako hambog. What is... Ako? Siguro hindi niya alam, no? Bakit ako maghinambog? Wala akong karapatan. Sa akin lang nagsasabi lang ako ng totoo. Pawang katotohanan lang. Because I always believe that the truth shall set you free. Siguro yung iba dyan, masasabi na hambog ako. Pero
Bakit ano ako hindi naman talaga ako ganong tao eh. No, I'm not like that. I'm not like that. Okay? Sige guys, thank you for listening to me. And that's all for now. Bye! Matulog muna ako. So bago ka po magsabi na ganun ako, know me first. Okay? Know me first. Bye. Mitch Ino. Good evening Ate Cha, murag bugat kayo imong topic karon, calm down. Mitch Ino, hindi yun mabigat na topic, ma'am. Ano lang yun, it's a reminder. Reminder sa isang isang kaibigan na may utang sa akin. So yun. Bye! God bless. See you on my next live. Mag-live pa ako later.